What's up mga kaberks? Good morning, Finland. Nag-snow na naman mga kaberks. Akala namin hindi na mag-i-snow. Pero ano na lang siguro to. Patak-patak na lang. Kasi sa weather forecast ay hindi na siya gaanong ma-snow ng snow. Pero sa mga susunod na araw, tingnan natin yung ano. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Yan. Today ay yan. Helsinki. -4. Feels like -11. Tingnan natin yung forecast natin hanggang 15 days. Ayan, today. Today is Monday. Tuesday mag-i-snow. Wednesday may snow din, pero may kasamang ulan. And then yan. Puro negative pa. Itong ano, yung unang hilera, yun talaga yung weather niya. Itong kasunod ay feels like, ayan, kagaya niya, -1, feels like -5. So, mag-i-snow pa siya. Mag-i-snow pa ng ilang araw. Kasi ang winter talaga dito mga kaberks is from yung kadalasan na patak ng snow. Minsan, late October or early November hanggang March or April pa. Yun talaga yung ano ng snow. Kumbaga kasagsagan pa. Yun lang. Nakakwento ko lang. Sana umulan ng konti para malusaw yung snow at nang magamit ko yung scooter. So today is Monday mga kaberks. Wala akong kasama dito sa bahay. Pumasok na sila pero hindi ko pa naituloy yung pagdidilig sa aking mga halaman. Ayan o. Tingnan nyo o. May bago na naman. Hindi pa siya nalulugas tapos may bago na naman o. So didiligan ko yan. Alam ko hanggang dito. Ay, hindi ko pa pala nadiligan. Hanggang dito pa lang yung nadiligan ko. Yung 4 na piraso na yan yung iba, hindi ko pa nadidiligan. Ang ganda-ganda yung violet na yan, oh. So, kain tayo. Yan yung aking pagkain ngayong araw na to. Ngayong umaga. Noodles na may yan, itlog. Malasado yung itlog na yan. Yan. Ito yung ulam namin kagabi. Kahapon pala. Sap-sap. Sausage. At saka itong kain tayo mga kaberks. And then magsha-shoutout ako sa inyo at babati sa mga sa mga nagpapabati. Sarap mag-noodles ngayon mga kaberks. Kain muna ako saglit. Nag-bake ako ngayong umaga kasi may order si Kero ng cake. Yema cake at saka puto. Meron siyang pa-order para bukas. So mamayang gabi ko iluluto yung puto. Yung ating cake ayun, habang pinapalamig ko, kain muna ako. And then i-shoutout ko kayo. Ang sarap ng noodles. Alam niyo yung noodles dito sa Finland mga kaberks? Yung gawa dito. Hindi ko alam kung gawa dito or import dito. Kasi yung iba nakikita ko from Thailand. Hindi siya kasing lasa ng sa atin. Yung sa atin siguro kargado ng MSG. Tsaka yung noodles nila dito, hindi tumataba. Di ba yung sa atin kapag na ano siya, na pahinga? Kunwari yung lumamig na yung noodles. Tumataba, ito hindi. Ganyan pa rin siya, oh.
nahirapan akong kumain kasi yung mga bungi ko. Yung mga nabunutan ako dito ng mga bagang mga kaberks, mga gilid kong bagang. Itong mga ngipin ko na to, pasintabi sa mga kumakain dyan. Bago kami pumunta dito sa Finland, pinaayos ko lahat ng ngipin ko. Yung mga feeling ko parang may mga tama na. So, pinastahan. Pero hindi siya sumasakit mga kaberks. Inano ko lang siya, yung parang may nakikita akong parang may sira. Parang may dot na ganun. So, pinastahan yun. Sabi ko dun sa dentist sa Pilipinas, i-repair niya yung mga ngipin ko, yung pwede pang i-repair. Ngayon, kung hindi na kaya, tanggalin na, bunutin na. Kasi mahal ang pabunot dito. Pabunot dito is 200 euro. Yung check-up. Pagka sa private, may bayad. Ngayon, dinapastahan yung mga ngipin ko. Pinastahan niya yung mga papastahan. Pagdating namin dito, kasi ano na, taglamig na, katapusan ng July kami dumating. So, August, malamig na yon. Medyo nag-ano na siya. Nangilo yung mga ngipin ko, mga kaberks. My God. Ilang linggo pa lang kami. Siguro 1 linggo pa lang kami. Nangilo yung 2 ngipin ko dito. Ito kaya may bungi yung dito ko, oh. Nangilo siya tapos hindi ko kaya. Pag kumain ako ng malamig, pag kumain ako ng mainit, makati siya. Makati na, alam mo yun, tolerable pa naman yung kati niya. Tsaka, hindi man siya sumasakit, pero papunta na sa ganun. Pinabunot ko dito mga ay, nung una, yung itong kabila. Ito. Nabasag. Nabasag siya. Kumain ako ng, ano ba yung kinain ko nun? Lechon yata kinain ko nun. Nabasag siya. So, pinabunot ko na. Tapos, ganun din yung kabila. Tapos, ito ngayon, ganun din. Yung pinastahan din siya. Kaya yung mga bagang ko dito sa taas, nabunot na. Kapag kumakain ako, lumulusot-lusot yung kinakain ko. Nahirapan akong hulihin yung kinakain ko. O, kain lang ako saglit mga kabirds. Hindi na siya shoutout ko kayo. Nung umuwi kami sa Pilipinas, hindi ko naasikaso tong ngipin ko. Ang dami nung ginagawa na. Ang dami nung inasikaso kasi kami. Umuwi kami doon. Marami kaming inintindi na nilakad. So baka ngayong pag umuwi kami, papaayos ako yung ngipin. So kain lang ako mga kaberks. Okay, let's do this mga kaberks. Tapos na akong kumain. Handa na ba kayo? Hindi, magsha-shoutout lang ako mga kaberks. At magre-review ng mga comments nyo. So, mag-uumpisa ako doon sa ating vlog last time. Magre-review ako ng mga comments nyo. Yung usapang Finland mga kaberks. And then, magsha-shoutout ako. Shoutout Esperanza Holo. Sheila Marie. Joanna Ayala. Uy, pang mayaman yung apelyido niya. Ayala. Alam niyo, nag-enjoy ako sa mga comments niyo, mga kaberks. Gusto kong binabasa itong comment ni Sheena 16. Kasi real talk tong comments niyo, mga kaberks. Malaki naman talaga ang sahod dito sa Finland. Sa totoo lang, yung 90,000, i-convert mo yung euro, ayun yung pinaka-minimum dapat dito na sasahurin mo. Ang minimum dito kasi na required para ma-sustain mo yung pamumuhay mo ng solo, kung ikaw lang, wala pa yung pamilya mo dito. Minimum nila dito is 1,600 euro. Less. Kasi, ileles mo pa yung mga expenses mo dun mga kaberks. Like yung bahay, sasakyan, kung may sasakyan ka, gasolina, kuryente, tubig, internet. Ano pa ba yung mga basic needs dito? Pagkain, ganon, pamasahe, ganon. Basta yung mga basic needs na parang nasa Pilipinas ka din. Kaya yung 1,600 mo na sinasahod dito, pambayad lang yun ng mga kaberks. Ayun yung sinasabi ko na hindi sapat yung 90,000.
kasi yung 1,600 ko, i-convert into peso is, let's say, 60 euro ang palitan ngayon, times 1,600. Ayan, 96,000 sa peso. Pero, ileles mo pa yun yung ileles mo pa yung expenses mo dito. Kagaya niyan, 1,600 euro less, ano ko dito ha, anong tawag nito? Ipagpapalagay kong dito, yung sa amin dito sa bahay. 1,600, let's say sumasahod ako ng, si Kiro. Dun tayo kay Kiro. Let's say 1,600, less mo yun sa bahay. Ang bahay namin is 1,400 plus. Less yung tubig. Yung tubig namin dito is 20 per head. Kami. Less yung, ang tubig namin dito is every month. Every month ang computation niya. Ang kuryente namin is quarterly. Ang kuryente namin dito ay pumapatak na 200 plus. Minsan naman 300, ganun. Basta hanggang ganun lang. 200 plus to 300 quarterly. Ang internet namin, 4 kami. Kasi si Sam, ang internet niya, ginawa na rin ni Kero na monthly. Dati, siya, prepaid. So, ang internet namin is 19 plus, kulang-kulang 20 euro. Let's say 20 euro na lang kamo monthly. So, 4 kami dun is 80 na. Ano pa ba? Gasolina. Ako, pamasahe ko, pamasahe ni Ring. Si Sam kasi naglalakad lang naman niya papunta sa school. So, di ba mga ka-Berks? So, kailangan mo mag-triple job. Double job or triple job. Kung gusto mong makaipon ka, kung gusto mong makapagpundar, ng, alam nyo, yung para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. O, di ba? Ayun yung sinasabi namin mga ka-Berks na hindi sapat yung sinasabi ng, na 90,000. Kulang pa pambayad yun ng dito sa amin mga ka-Berks, ang setup namin ni Kiro, lahat ng bills dito sa Finland, siya yung may sagot nun. Ganun yung setup namin. Sa lahat ng bills kanya, yung yung pagkain, sagot ko yung pagkain, yung mga pangangailangan namin. Kunwari, pag may kailangan yung mga bata, or gusto nilang bumili ng damit, mga ganon, yun, sa akin yun. Pero lahat ng expenses namin dito, tubig, kuryente, bahay, basta, alam niyo yung mga yung necessity, basic needs, kay Kiro yun. Lahat ng bills namin dito sa kanya. Ang dami kong ng mga ka-Berks. Para may idea lang kayo, yung namin dito, yung buhay Finland, kumbaga. Kasi syempre nakikita nyo, maganda yung buhay dito maganda naman talaga ang buhay dito sa Finland. Pero syempre, kaakibat ng pagiging maganda ang buhay nyo dito, kailangan mo maging masipag, matyaga. Yun naman talaga ang ng Pilipino, masipag, matyaga. At saka determinado sa lahat ng bagay. Yun naman talaga tayo mga Pilipino. So, kailangan mo hanggat may bakanteng oras ka, kung kaya mo pa namang magtrabaho, maghahanap ka ng ibang trabaho, which is yun ang ginagawa ni Kiro. Ako, Monday and Tuesday talaga, dati kong trabaho kasi yun, na S-Market, yun yung unang trabaho ko sa company namin. Since dumating dito si Karina, kinuha ko si Karina, yung trabaho ko na yun, binigay ko sa kanya para magkaroon na siya ng trabaho. So, yung Monday, Tuesday ko, hindi na talaga, wala na talaga akong trabaho ng Monday, Tuesday ng morning. Yun na yung panahon ko para dito sa bahay, maglinis, maglaba. Kasi pag normal days na may trabaho kami, yung weekdays ganon, wala talaga kaming dito. Yan, kaya nakikita nyo mga ka-Berks, laging makalat yung bahay namin. Kasi yung mga bata, na tumutulong naman sila dito. Kaya lang kagaya niyan, maaga silang umaalis sa bahay para pumasok sa school. Kagaya ni Reng-Reng, 8 ng umaga, alis na yun, uuwi yun mga 3 PM na. Magbebiyahe siya. Aminin na natin mga ka-Berks, kahit tayo na nag-aaral tayo, nakakapagod magtrabaho. Pagod yung utak natin sa school. So, pagdating nila dito sa bahay, madalas talaga, ang routine nila, after sa
school, uwi dito sa bahay, madalang lang naman din yan maggala si Rengreng. Yung pinakagala niya, ayun na yung pinakabiyahe niya kasi magdadrop siya sa Itis para dun sumakay papunta dito. Pagdating nila dito sa bahay, natutulog na sila. Tapos nadadatnan ko pa sila minsan mga kabark sa gabi. Yung pagdating nila ng school, uwi dito sa bahay, minsan nadadatnan ko sila tulog na. Kung ano yung inalisan ko, madalas, yun na yun. Kunwari makalat. Kasi tulog sila. Ayoko naman silang anuhin. Pero syempre, may mga obligasyon sila dito sa bahay. May kanya-kanya silang task dito sa bahay. Pagtapon ng basura, paghugas ng mga plato. Kanya-kanya kaming obligasyon. Like yung paglaba ng mga damit, kanya-kanya kaming laba, kanya-kanya kaming tupi ng mga damit namin. Hindi mo nga lang may asa sa kanila na labahan pa yung damit namin. Hindi ko na inaano yun mga kabarks. Then yan, yung pagliligpit sa sala, obligasyon na rin yan. Kwarto nila, obligasyon nilang iligpit yan. Sa kwarto namin, obligasyon ko na yun, kami ni Kero. Basta pag may free time kami, yun. Alam nyo na mga kabarks. Buhay busy sa trabaho. Nakakatuwa lang na may mga nakakaintindi rin sa ibig namin sabihin. Lalo na yung mga galing dito sa abroad. Yung mga ibang nakatira dito sa Finland. Ito din, si Ma'am Divina Sjöholm. Tama po ba? Tama po ba ang aking pronunciation ng apelyido nyo? Sjöholm. Or silent L. Sjöholm. Basta, shout out po Ma'am Divina Ambo Sjöholm na galing siya dito ng Finland. Shout out kay Che Villaruel, Teresita Macchio, Joanne Tangkyon, Duff Fran, shout out Mayra May Dungogan, shout out Marivic Flores, shout out Jemen Channel. Na-miss ko yung comment mo. Na-miss kita sa comment section. Jessica Mamarto, Daisy Salazar Makabata, Jocelyn Yambao, Ana Vivica Galicia, Suzy Aben, Perla Intong, Rosemary Bernadio. Ang sisipag nyo po mag-comment, no? Lagi po kayo nasa comment section. Agnes Pontino, si Rebecca Bahin. Shout out po sa inyo. Ate Mai, shout out. Sabi ni Ate Mai, nagulat daw siya na na bakit daw may hiring sa balita. Meron sigurong may hiring dito sa mga may mga agency. Shout out Maria Eve Valdez Su, Marilyn Descalzo. Shout out po. Emelita Samonte, Desiree Badil, Lilibet Hipolito, Liza Lapides, Chay. Shout out Rosel Ramirez. Apelyido kita. Nena Maestre Pancho. Shout out po. Marilo Tumbaga. Diba Marilo Tumbaga? Alam na alam mo yung trabaho sa Mariveles, no? Christina Ausa. Anale Paira, Roslyn Pabalan, Phil Swed, Florencia Manganti, Yatri Anggot, Mary Jane Bugaville, Emelda Ituriaga, Ed Serrano, Eleanor Correa, Maricor Lopena, Kyle Gabriel. Shoutout din po sa mga dyan, sa mga silent viewer natin mga kaberks. Welcome to Keropi Vlog. Miss D, Kyle Gabriel, May Tanhueco, Elsie Roble, Arms Veridiano, Rose Miraflor, Alpha Cueva, Sugar Ledres, Michelle Loxin, shout out. Sabi niya kung pumayat daw ba ako. Hindi nga. Ang hirap magpapayat ng mga kabert. Ameline Yanko, good morning din po sa inyo. Shout out po
kay Ma'am Marieta Tolentino. God bless din po. Shout out kay Inday Cecilia Purong Pinay. Shout out kay Inday Cecilia ng San Jose, Nueva Ecija. Shout out din kay Pilipina, living in Korea. Ate Jen, paano po kayo nakapunta ng Finland? Nakapunta si Kiro ng Finland. Kinuha siya ng pinsan niya papunta dito. Kasi yung company na pinapasukan namin, yung main company na nagpaalis kay Kiro, direct hired siya. And then yung pinsan niya is binigyan ng slot ng boss namin para makakuha ng isang kamag-anak. So, si Kiro nakuha siya. Para sa mga, hindi alam, yung mga bagong subscriber natin dyan, marami sila Kiro dito mga kabert. Madami sila ditong kamag-anak. As in, madami. Kung paano ko ba sasabihin madami? Siguro mga nasa more than 50, less than 100. O, diba? Laki ng diferensya. Basta ganun sila karami dito mga kaberts. Kasi, yung iba niyang mga pamangkin, apo, dito na pinanganak, and then nag-asa-asawa. Basta marami sila dito. Yun, in general, mga kaberts, maraming kamag-anak si Kiro dito. Lang sila, hugot-hugot lang sa Pilipinas. Hanggang sa dumami sila dito, mga kamag-anak nila. Tapos kami naman, 3 years after makarating ni Kiro dito is kinuha niya kami nung stable na yung job niya, nung matatag na yung trabaho niya. Kasi isa yun sa requirements sa immigration na kapag kumuha ka ng family mo, bawat isang tao na kinuha mong family mo is meron silang required amount ng sinasahod mo para masustain mo yung pamumuhay ng pamilyang kukuhanin mo dito. So, nung time na yon, nung kinuha niya kami, is 3 years na siya dito. And then, bago kami dumating, niloan niya tong bahay na to sa bangko. Pagdating namin, may bahay na. Ganun yung Pagdating namin dito is permanent na si Kiro. Dumating siya dito ng 2016. So, nakarating kami dito is 2019. So, yun. Ganun niya kami kinuha. Through family ties niya kami nakuha. Yun ang mga bata. And then, si Kiro is pumunta dito as working visa from the company na pinapasukan namin ngayon. So, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pilipina living in Korea. Nanonood din ako ng vlog mo. Hindi na ako nagko-comment doon, pero minsan magko-comment ako. Kusina ni Misia. Hi! Pag may time ako mga kabarks, yung mga nagko-comment dito na may mga YouTube channel, sine-check ko din. Nanonood din ako. Hindi lang ako nagko-comment mga kabarks. Mary Lou Blankenship, Eva Kacinta, Liza Ayalde, Teresita Cristobal, shout out po. Ito din, yung gusto kong basahin, kanya-kanyang kapalaran kahit saang bansa ka na roon, sipag at tiyaga ang kailangan. Yes, totoo. Consider yourself na maswerte na nakapunta kayo mayamang bansa. Yes! Alam nyo po, minsan nagkukwentuhan kami nung isang pinsan ni Kiro, yung pinsan minsan nakakasama namin. Sabi ko, ang swerte namin nakarating kami dito na wala naman sa plano. Kumbaga, wala talaga sa hinagat namin makakarating dito. Sabi niya sa amin, hindi yun swerte. Destiny daw na nakarating kami dito. Naniniwala naman ako sa ganun mga kaberks. Kasi kahit na anong push mo, kahit anong sipag mo, kung hindi talaga ipagkakalob sa'yo ni Lord, tsaka yung tiwala nyo, naniniwala ako sa ganun mga kaberks. So, yung swerte na dala sa'yo, na binigay sa'yo, at saka yung destiny na binigay sa'yo, kailangan nating samahan ng sipag, tiyaga, dasal. Yun ang pinaka-importante mga kaberks. LL Haji Ali, shout out. Tess Alvarez, Laura Alvarez, shout out. Maxi, Marisol Yanko Vega, Vergos Channel, Josephine Sikam, V. Menda Tokomitso, Andrea Manzano, Joanne Zialcita, Virgie Espeleta, Analiza Española,
Janet Buizon, Emma Ismaya, My Loves Moy, Juliet, Isel Bacoro Ferrer, shout out, Darling Angeline Ligacion, Chato Libang, Elsa Maglalang, shout out Mirasol Osorio, Super Gift, Jackie Hooper Schaffer, Salita Layson, Concepcion 5, Kathy Donato, Karin Mike, Baby Reyes, Florencia Maganti, Vivian Sikat. Next show pa, bola-bola. Try ko pong gumawa ng bola-bola na yon. Hindi ko pa na-try. Jennifer Miller, Munet Belly, Sibul Ningbie. Parang kapapangan yun ah. Yes po, tinanggal ko po yung yung star anise nung ipinalaman ko na siya. Nung pagkatapos kong mag-isa, tinanggal ko na po yung star anise doon sa palaman na ginawa ko. Shout out Inday Guapa, Viva Flor, Marivic Bandol, Violeta Alboroto, Luisa Danga, Sheni Rose Bitbit, Pamela Aquino, Melody Sumbeling. Happy birthday po sa anak ni Desiree Badil. Advance happy birthday sa February 8. So that's it mga ka-Berks. Susunod, babasahin ko yung mga comments nyo dyan. At pagka may mga tanong-tanong kayo ay sasagutin namin. At gagawa tayo ng mga medyo topic kapag ka-libre si Kiro. At kapag ka-libre kami pareho. So, yun lang mga ka-Berks. Ingat kayong lahat dyan. God bless. At sana ay lagi kayong manood sa ating channel. Ingat mga ka-Berks!